Nagulat ako sa survey na ginawa na ito ng PSA ng Philippine Statistics Authority, Pero di ko alam mas alam niyo to, no? Tama niyo ba to na ang katotohanan daw na mas konti na daw ang nagpapakasal ng mga Pilipino? Can we show the data na shinare po ng PSA sa kailang ginawang survey sa mga Filipino couples, sa mga Pilipino in general? Patingin nga ng data na yan. Actually, sasabihin ko nga sana kay Jovi kasi sabi niya parang surprising. Sa akin, hindi surprising. Talaga? Lalo na yung marami kang nakakahalubilo ng mga Gen Z, mga younger generation na mga yan. Talagang sasabihin nila, ayaw nila magpakasal at more than that, ayaw nila mag-anak. Okay, habang hintayin natin yung pinaka-main po na graphics bumaba po kasi ng 10.2% ang mga ikinakasal noong 2024 Ito balik kasi last year nangyari ayon sa PSA nasa 371,825 lamang ang registered marriages noong 2024. Mas mababa po yan kumpara noong 2023 na nasa 414,000 plus po. Alam mo, iniisip ko kasi, ang tagal ko nang kinasal di ba? Kahapon lang natin pinag-uusapan ang kasal. Kahapon, pinag-uusapan, tinitingnan pa natin yung picture, di ba, ng wedding ko. Ilang taon nang nakalipas. Noong mga panahon na yon, hindi pa ganun kabilis ang pagtaas ng inflation. Pero nasa kalahating milyon na. More or less yung nagastos ko dun sa kasal ko. At ilang tao yun? Ang tayo pang inibitahan. Kami pa lang, ang dami na namin. Ang dami na nun. Parang marami na yun. Oo. Ngayon, iniisip ko, pili pa yung pili yung mga in-invite. Hindi ko pa nga na-invite lahat dahil nga very limited yung budget. May 10 years na to, Meron, yes, may meron na. Kasi halos same tayo Meron hindi po sila masaya hindi kami yan. Hindi sila yan. Okay. Pero kung more than 10, nasa 10 years ago, ganun na yung ginastos ko for the wedding. Paano pa kaya? Paano pa ngayon? Yeah. Diba? Actually, basically, sinasabi ng PSA na mga senyales ng panahon o mga nagaganap ngayong panahon na to, kaya daw merong hindi talaga nagpapakasal. Yun. Kaya parang mas prefer nung marami civil wedding. Kasi mas simple, mas mura. Very good point yung inflation. Although yung mga nakausap ko naman, usually ang sinasabi nila, parang nawalan sila ng tiwala dun sa marriage. Kasi parang yung mga ang dami lang nakikita na mga naghihiwalay. Kung hindi man naghihiwalay, ay stay together for the kids. Na ang lungkot naman daw ng ganong buhay. May point din yun. So not even civil marriage, talagang ayaw nila magpakasal, period. Base doon sa sa mga datos, ang sinabi po ng Commission on Population and Development, ito daw mga datos na to reflects changing realities. Mas marami na kasing dapat unahin sa gastos kaysa dun sa actual one-day celebration. Totoo din naman. Yun din. Iniisip ko rin naman kahit sa Divisoria ka magpunta, halimbawa maghahanap ka ng wedding gown. Uy, ang parang usual na presyo ng wedding gown, 30,000. Mura na nga yun. Mura na ang 30,000, Divisoria na yan, di ba? So, although ngayon may nakikita na ako sa online, mas mura para doon sa mga ikakasal. Yes, diba? And maganda. At alam ko yung sinasabi mo. Alam mo, naiisip ko yan, bakit nung kinasal ako, walang ganito. Hindi ang laki ng matitipid ko dito. Kasi masisindikada na yun. Ito maganda yung pinag-uusapan natin. Pero meron pa pala mga interesting facets itong study na binigay sa atin. Ano yan? So, I think meron change kasi pinakamarami doon kinakasal sa edad ng 25 to 29. Usual, alam na natin na yun yung parang marrying age. Mas mataas. Pero 28 daw yung median age ng mga nag-aasawa sa mga babae habang 30 anyos naman po sa mga lalaki. Medyo lumelate. Medyo lumelate. So mga naghahanda muna talaga sila. Hindi early marriages. Good point yan kasi noong mga panahon ng mga nanay natin, pangkaraniwan sa kanila na kinakasal nasa 25 years old. Yes. Early 20s, di ba? Yeah. Noong mga panahon na yun, parang iniisip ko, teka lang, parang kakasimula ko pa lang ng career ko, ba't mag-aasawa ko agad? May mga ganong thinking na Ibang level pa nga yung sa great-grandparents, wag natin pag-usapan. Yung edad, parang kasalanan na Diba? Diba? Totoo din yun. Nakakagulat din. Okay. Kakadalaga mo pala. May isa pa ako ihahabol sa inyo na interesting facet. Yung pagpapakasal ng mga Pilipino sa ibang lahi.
Interracial marriage. AFAM ano po. Karamihan ng Sige. intermarriages ay sa pagitan po ng mga Pilipino at Americans. Sila pa rin ang highest. Tapos, Language kasi, madali lang eh. language madali ano. Tapos at saka yung access sila dito na Totoo. nakapunta sila. Saka tayo na nakapunta doon. Sinundan ng mga babae kinakasal sa mga lalaking Chinese 12%, Japanese 6%, Canadian 5% lang at Korean 5%. Feeling ko itong Korean nga tataas dapat. Tataas yan. Feeling ko rin. Malamang. Kasi Oo. uso yung mga ganda nila ngayon yung mga Oo. kagwapuhan ng Korean. Pero malamang yung Chinese tsaka Japanese kasi dahil sa location, malapit sa atin. Pwede Pero rin. number one pa rin yung Americans kasi alam mo naman gusto ng mga halfer, ng mga puti, di ba? Part gusto nila white, mga ganun part din yung brown. Pero Oo. yung mga lalaki na Pilipino, karamihan pa rin, mga babaeng Americans. Correct. Yung napapangasawa Yes, nila. yes. Okay. At tama ang kasagutan nyo kanina, mas marami na po ang nagsisivil ceremony ngayon kesa sa actual kasal na merong sobrang bonggang Practical. reception. Oo. So it's Practical na. practicality. Practical. Ay, Pwede nga nako. rin yung mass wedding. Yes. Sabay-sabay kayong kakasal Diba? sa Mas isang mura. malaking hall. Tapos usually, libre pa nga yun eh. So, Okay. ang gagastusin mo na lang yung handa. Correct. So, kami naman basta kung saan kayo maligaya, susuportahan po namin Yan kayo. ang importante. Huwag dyan. lang pong agawan ng asawa. Ay, oo naman. Tsaka Ayaw basta hindi natin nakaw yung pera na ginastos sa Exactly. kasal. Naman, Oo. hindi bali ng simple. Basta iyo, kinita mo ng tapat yung pera mo.